yung totoong pananampalataya ng isang Kristiyano. True faith of a Christian, no? Kayo ba may true faith as a Christian? Amen. Meron ba tayong totoong pananampalataya being Christian? Amen. Kaya sabi niya, sa binasa natin Hebrews 11:6, no? And without faith, it is impossible to please God, no? So, without faith, it is impossible to please God, no? Kaya kung wala tayong pananampalataya, ay posibleng ma-please mo ang ating Lord, no? Kaya sabi niya, hindi niya kinalulugdan ang hindi nananalig sa Kanya. So, kung gusto natin kalugdan ng Diyos, manalig tayo sa Kanya ng buong puso. Amen? Pag kinalulugdan tayo, lahat ng mga kahilingan natin, lahat ng mga karamdaman, yung mga karamdaman, hindi tayo tinatablan yan. Bakit? Tinatablan man tayo, but the grace and blessing of the Lord is there. Kaya bagong lahat, may kukwento ako sa inyo. Hello, are you listening? Yes. Last Tuesday, sino nag-holiday? Okay. Nag-holiday tayo, anos, no? So last Tuesday, nag-holiday kami. At yung mga dancer, gusto sumayaw sa presentation sa akin ito, nag-practice. So ako naman nag-video. So pagkatapos noon, naglaro ako ng basketball. Ito instant healing to. Instant healing. Minsan, dumarating tayo sa punto, akala natin na, hindi ako pabayaan ng Diyos. Akala natin, binibigyan akong palakas ng Lord. Hindi niya ako kayang bigyan ng sakit. So, hindi kayo. No? Sa likod ng Diyos, minsan, dumarating yung time. Are you listening? Sa likod ng Diyos, minsan, dumarating yung time na dadanas tayo ng mga mahapding sakit na hindi pa natin naranasan sa ating buhay. At magpipray tayo para walang mangyayaring resulta. Amen? So, ngayon, ito, to make the story short, naglaro ako ng basketball. Pagkalaro ko ng basketball, yan, talagang laro, basketball, shoot. Hanggang sa matapos na ako maglaro, no? Nung gabi na ng Tuesday, in the middle of the night, naramdaman ko itong legs kong to, isa dito, hanggang doon, ang sakit, hindi ko maigalaw. Bawat galaw ko, ang sakit. So sabi ko, sa paglalaro, hindi naman ako nabuwal, hindi naman ako na-injured o ano pa man. Ngayon, ang sakit-sakit, no? Hindi ako makalakad, talagang naglilipid. Bawat tingin kong ganon, talagang naramdaman ko yung sakit. Ngayon, pagkaharap ko yung amo ko, okay. Pero tinitis ko doon. Okay. Good artist. Dahil karang kung amo, ayaw kong makita siyang hindi ka nice sa akin. So, Wednesday morning, nagtiis ako, pumunta kami ng palengke. Talagang, yung aso, talagang inaano na ako, inahatak na ako, pero hindi ko talaga kaya. So, tiniis ko, Wednesday na morning, maghapon, Thursday morning, maghapon, talagang tinitiis ko. Nung Friday morning, nahalata na ako ng amo ko. Nahalata na ako. Kaya nga, wala tayong may tatago, no? So, kasi everyday ko siya nasama. Sabi niya, Rico, sabi niya, you're not feeling well, isn't it? Sabi niya. Sabi ko, nahalata na. So, sinabi ko na. Sabi ko, yes sir, last Tuesday, I played basketball. Then, after I played basketball, in the middle of the night, I felt this pain, sabi ko. Sakit, sabi ko, hindi ko pwedeng, konting galaw ko ng sakit. Sabi niya, okay, Rico, let's come to the doctor. Let's go. Instead na mamalengke kami, diniretso na ako sa doktor. So, sabi ko sa doktor, dahil it's already late, mga mag-12 na yun ng lunch, sabi ko, pwede ba ako magpa-appoint bukas kung wala na kayo schedule na yun? Kasi 12 o'clock na. Sabi ng doktor, sabi ng nurse pala, sabi niya, wala na bukas, puno na. Kasi chinek niya yung schedule. So if you want, sabi niya, you can come back later at 1 o'clock. Ay, sabi ko, much better. Hindi na ako maghihintay para bukas. So ngayon, sinabi ko kay boss ko yun. Sabi ni boss ko, sige, tara, magkape muna tayo.
Then, hintayin natin yung 1 o'clock. Then, bumalik ka. Never mind the shopping today. Never mind the shopping today. We just sit in a coffee shop, then we take a coffee, and after that, you come back here. Kasi, sabi ko, okay sir, sabi ko, at least makakapahinga ako kahit konti. So, nagkape muna kami sa salita, kami dalawa, kasama yung aso. Pagkatapos namin nagkape, bumalik ako sa doktor, mga 1 o'clock. But, pang ano pa ako, pang last pa pala ako. Meron pang mga 7 o 6 na nandun. So, pang last pa pala ako. Ngayon, nung malapit na ako, ito yung resulta. Habang, total, last ako, naniniwala ba kayo yung mga doktor hindi perfecto? Yes. Yes. Oh, yes. Hindi pwedeng sabihin sa inyo ng doktor, ito yung dapat sa'yo, magaling ka na. Di ba? Ang mga doktor hindi perfecto. Okay? But they are using by God as an instrument to heal us. So ngayon, habang nandun ako, siguro mga 2 na lang kami, 3, nag-pray ako, sabi ko, Lord, sabi ko, touch this doctor. Nabigyan mo siyang wisdom kung ano ang nararapat na ibigay sa akin na gamot. Kasi alam ko, ang Diyos ang kikilos, pag tao ang kumilos, you are not sure about this. No? Hindi ko alam kung anong ibibigay ng doktor sa'yo, kung ano. But they are instrument of God. But they are not perfect. No, na pwede nilang sabihin na ganito. Okay, magaling ka na ito yung dapat sa'yo. No, nagkakamali rin ang mga doktor. Kaya pinag-pray ko, no? Habang nakaupo ako naghihintay, sabi ko, Lord, pupuin mo po ang doktor nito, bigyan mo po siya ng wisdom kung ano ang dapat na ibigay na sa akin na gamot na para ako'y gumaling. Kaya kayo, dapat, ganun ang ginagawa nyo, no? Dapat, even though pumunta tayo sa doktor, ano, you pray the doctor, you pray the medicine that he gave to you. So, kaya, nung pagpasok ko pa lang, sa madalit salita ako ng tinawag, nung pagpasok ko pa lang, nakita na ako ng doktor na I'm limping ka. Sabi niya, oh, what happened to you? Sabi niya, what happened to you? Tapos sabi ko nga, kinuwento ko sa inyo last Tuesday na lalilita na play ako ng basketball. Sabi niya, para bang instant, nabinigyan siya agad ng wisdom ni Lord. Alam ko na yan, sabi ko, kinuha niya yung picture, ito sabi niya, dito masakit. Tinuro niya yung picture kung saan yung nanggagaling yung sakit hanggang kung saan. Dito yan, hanggang dito, hanggang dito, pababa. Di ba? Sabi niya, oo, sabi ko, tignan mo, sabi ko, Lord, salamat. Pag ang Lord ang kumilos, binigyan ng wisdom ang doktor, wala nang maraming tanong-tanong. He already have the answer for what kind of sickness you have. Kung ano yung nararamdaman mo, nandun na sa doktor, pinagkaloob na ng Lord. So, kaya, every faith we have, there is a result. Naniniwala kayo? Pag meron kang pananampalataya sa Diyos, ano man yan, ay kaya niyang gawin. Kaya niyang ipuhin ang lahat ng mga taong daratan mo na kapaligid sa iyo para sa iyong kagalingan. Amen? Wala na kapag-amen. Amen? So ngayon, natapos ako 1:30. Tapos inatid ko muna yung mga employer ko sa bahay 1:30. Tapos, bandang 2 o'clock or 2 o'clock, kumain ako. Tapos, bandang 2:30, nandun na ako sa Starbucks, no? Nag-iinom akong kape para mamalengke. So, bandang 3 o'clock, yun nga, ininom ko na yung gamot. Oh, uminom na akong gamot. Mga ganung oras, mga 2:30 to 3. Alam ninyo ito, no? Bandang 4:30, nagbalik na ako sa normal. Para lang akong nagkunwari. Ano lang akong nagkunwari? 1.5 hour pagkainom ko ng gamot. Maayos na ako. Para ako nakunwari ng 3 days. Kaya pagbalik ko sa bahay, pinuntahan ko agad yung mamo ko. Sabi ko, Sir, I'm well. Ha? Sabi nga, magaling ka ha? Samantalang ako 1 month. Hanggang ngayon, naglilipin ko na lang ang gawin sa ko. Ikaw sabi niya, magaling ka na. O ilang oras lang, sabi niya. Oo, sabi ko, tingnan
tingnan ko yung mo, pareho lang tayo ng doktor. Sabi niya, ba't ako ngayon, di pa ako gumagaling? Tingnan niyo, ang ni Lord, ang mercy ng Lord, ang grace niya, at ang kanyang kapangyarihan. So, hindi sa gamot, hindi sa doktor. It is on the prayer and your faith. Faith. Now, your faith. Na buong puso mo, dinalangin kay Lord na pagagalingin ka. Anything. Kahit ano pa. Buong puso mo dinalangin kay Lord. Ngayon, no? Sabi ng amo ko, ako ang man na, hanggang ngayon hindi pa ako gumagaling. Ikaw ilang oras lang gumaling ka na. Let me see your pills. Pills ang tawag sa medicine. Pills, sabi yan. Sinek niya yung medicine mo ba? Bakit hindi pareho yung medicine natin? Pero pareho lang yung pain natin, muscle pain. Sabi niya, no? So, yun ang pagkakaiba na may Diyos ka at wala ng Diyos. Yun ang may pagkakaiba na may pananampalataya ka kesa sa walang pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, God is a true God sa mga taong may pagtitiwala at may faith sa kanila. Walang nagawa ang pera. Pera is nothing. Ang amo ko, money is nothing sa kanya. Gusto mong pumunta na everyday sa doktor, siya nagbabayad. Walang problema sa kanyang pera. But, ang problema niya, may pera ka, ayaw mong bayaran, pero ang kagalingan, hindi mo makakamit. Maraming taong natin dito, si Nina Wong, one of the female billionaire Asia, no? In Asia. Pero namatay siya sa cancer niya. May nagawa ba yung pera niya? Wala. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit may pera ka, walang magawa yung pera mo unless you have faith to God. Na ang lahat ng mga material, sinasabi ko sa inyo, lahat ng material na bagay na nakikita natin, that's all temporal. Pag ang Diyos ang kumilos, all these temporal things is nothing, are nothing. Ang number one pa rin sa atin, yung may pananampalataya tayo sa Kanya. Yung nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen? So, kaya, lahat na nagtitiwala sa Kanya, anong resulta? Pinagagaling niya. Binibigay niya kalunasan. Lahat ng gustong mangyari nila na akala ng tao wala pananampalataya. Imposibleng mangyari. Pero, sa Diyos, sabi ko nga sa inyo, nothing is impossible with God if you have faith. Amen? So ano ba yung ibig sabihin ng faith? No? Ang faith, no? Substance of things hoped for. Yung mga bagay-bagay na inaasahan mong mangyayari. No? Mga inaasahan mong mangyayari na hindi mo pa nakikita. That's the faith, no? Hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na mangyayari dahil meron kang Diyos na inaasahan. Yun yung faith. No? Hindi pa nangyayari, pero nakikita mo na mangyayari. Pero maraming tao, even others, no, Kristiyano na, to see is to believe. Hindi sila agad naniniwala, gusto nila nakikita muna bago sila maniwala. Amen? So, ganun din ang pagtanggap sa mga blessings natin. Kailangan maniwala tayo sa hindi mo pa nakikita na darating na blessing at pagpapala sa iyo, kagalingan, pangangailangan, kalakasan, kalusugan, lahat ng mga kailangan ng ating mga anak na hindi pa natin nakikita, subalit naniniwala ka na darating yun sa tamang panahon. Amen? Na ipagkakaloob ng Lord. Minsan nga may instant blessing, instant healing. Yung sa akin, I consider it instant. 3 days akong naglilimping. 3 days akong hindi makatulog. Wala kahit anong posisyon. Ang gawin ko, ang sakit. 3 days, tiniis ko. Subalit, sa 1.5 hour na binless ni Lord yung mga gamot ko, yung doktor, sa 1.5 hour, gumaling ako. Na pinagtaka na nga ako ko, na siya, 1 month na siya, may gift na hindi siya gumagaling. Gano'n siya, nagliliping pa gano'n. Pero ako, tignan mo, naalis na yung lahat ng mga nararamdaman ko. Sabi ko nga sa caregiver namin, dahil caregiver siya, siyang nagano sa amo kong isa, sabi ko, ituin ko na ba yung mga gamot na iniinom ko? Kasi wala na akong nararamdaman. Sabi niya, okay, pwede mo lang ituin. Pag may nararamdaman ka, hindi mo lang. Pag may nararamdaman ka sabi niya, iniinom ka. Pero tingnan mo yun, no? Kaya, napakabuti
dami ng Lord talaga. Napakabuti niya. Kaya, ito yung isang patutuo ko na naman para sa inyo, no? Kasi, lahat ng mga nangyayari sa buhay ko na akala mo, kwento, akala mo, imposible mangyari. Pero, talagang posibleng nangyayari. Kung mangyayari ba sa akin, hindi mangyayari sa inyo? Mangyayari, because God, hindi siya tumitingin na kung anong meron ka, kung ano na posisyon mo, kung preacher ka man, o dancer ka man, o attender, hindi siya tumitingin sa kanya. Pantay-pantay. Hello? Sabihin mo, pantay-pantay. Ang pagtingin ng Lord sa atin. O kaya, pantay-pantay lang ang blessing natin. Pantay-pantay lang yung puso mo ba dalawa? Isa lang din. Sa mukha ng puso nyo. Pero ang hinahanap lang na Lord, yung pananampalataya na hindi natin kaya ibigay sa Kanya. Minsan, nauuna yung doubt. Minsan, nauuna yung pag-aalinlangan, yung takot. Alisin natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung takot, yung pag-aalinlangan, yung minsan, okay kang sumunod kay Lord. Minsan, ayaw mo. Minsan, okay kang maglikod. Minsan, ayaw mo. Yung bang pabago-bago. Pabago-bago yung puso natin. Ayaw ni Lord yun. Kaya ba tinapit ko sa inyo yung malahiningang pananampalataya, yung lukewarm. Dapat kung cold ka, kung hot ka, hindi ka pwede lukewarm. Ayaw ni Lord yun, susuka ka, sabi niya sa Bible, sa Revelation, no? Kaya lahat tayo, no? Dapat meron tayong pananalig sa ating Diyos. So, ngayon, sabi niya, sa James 2:26, patay daw ang katawang hiwalay sa Espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Are you listening? James 2 verse 26, no? James 2 verse 26, sabi niya, patay ang katawang hiwalay sa Espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. Amen? Pero, ang sinasabi natin dito, lagi kong tinuturo sa iyo yung Ephesians 2 verse 8 to 9, no? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God, not by our works, so that no one can boast. So, naligtas tayo, hindi sa gawa natin, sa sariling gawa natin, kundi sa gawa ng ating Panginoong Yesus. This is the principle, kaya nagkaroon tayo ng salvation. Ngayon, kung ikumpara natin dito sa James 2:26, sabi niya, patay ang pananampalataya, hiwalay sa gawa. Pero dito sa Ephesians 2:8, ang sinasabi dito, nagkaroon tayo ng kaligtasan hindi sa sariling gawa natin. Ibig sabihin, hindi na tayo gagawa, pero manalig tayo sa ating Panginoong Yesu-Cristo at magkaroon ng kaligtasan. Hindi po ito yung ibig sabihin. Hindi po magkakontra to. Yung iba, ginagawang contradiction to. Akala kung sabi niya sa Ephesians 2:8-9, hindi tayo maliligtas sa gawa dahil ginawa na ng ating Panginoong Yesu-Cristo. Pero sabi niya sa James 26, ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa ay patay. So, hindi po yun ang ibig sabihin. Lahat ng salita ng Diyos, huwag niyo bigyan ng contradiction. Dito, sa Ephesians 2:8-9, ang ibig sabihin dito, no? Nung hindi pa tayo ligtas, no? Nung nasa kasalanan pa tayo, sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Yesu-Cristo, sa krus, na inako niya lahat ng kasalanan natin, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. It is a gift from God na nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa gawa niya. Hindi dahil sa gawa natin. Ngayon, itong James 2:26, kailangan, kung ano yung natanggap mo na ginawa ng ating Panginoong Yesu-Cristo sa iyo, which is, na niligtas ka, kailangan ilagay mo sa pananampalataya, kailangan gumawa ka. Kung mo ligtas ka na, natanggap mo na yung salvation dahil nanampalataya ka sa ating Panginoong Yesu-Cristo, hindi ka na kailangan gumawa. No! Kailangan ipakita mo kung ano yung kaligtasan na natanggap mo, na kailangan ipakita mo sa ibang tao, ay ito yung the fruit of the salvation na natanggap mo sa Diyos. Kailangan pakita mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, total naligtas na ako, hindi na lang ako gagawa. Mag-stay na lang ako sa kwarto, hindi na lang ako maglilikod, mag-stay na lang ako sa kwarto ko, masarap ang buhay ko. Hindi po yun ang ibig sabihin.
pag naligtas na tayo, kailangan yung fruits na meron tayo, like the fruit of the Holy Spirit, yung joy, peace, love, ano pa, patience, kindness, goodness, ano pa, self-control, faithfulness, lahat ng ito, dapat ipakita natin sa kapwa natin dahil taglay-taglay mo na yung binigay na kaligtasan Diyos. This is the fruit, no? Na ipinagkaloob sa atin. Amen? Pero kung sinasabi mo na, naniniwala ako sa ating Panginoon Kristo, may pananampalataya mo. Pero hindi ka naman gumagawa, hindi naman nakikita sa'yo. Where is it? Saan yung pananampalataya na sinasabi mong natanggap mo na, nanalik ka sa ating Panginoon Kristo, natanggap mo na yung kaligtasan, you are already saved. Saan? Kung hindi mo gagawin ang lahat ng ito. Yung the fruit of the Holy Spirit is in with you. Kaya kailangan, kahit malungkot ka, huwag mong ipakitang malungkot ka because nasa yung Lord, laging masaya, joy. So, yung love, kahit hindi ka dapat mahalin yung kaaway mo, mahalin mo, sabi niya sa Bible. Love your enemy. Ano pa? Yung peace. Sino nagbibigay sa atin ng peace? Kahit makamit mo nga ng mundo, lahat ng mga magagandang bagay dito sa mundo, kung wala sa iyo si Kristo, wala kang peace. Sabi niya, ang Diyos lang makapagbibigay ng peace sa bawat sa atin. Patience! Alam mo ba? Number 1 ang patience. Ako, minsan naiinsta ako sa amo ko, pero dahil naisip ko, anak ako ng Diyos, may patience ako, hindi ko ginagawang magalit. Amen? So, pag meron kang patience, no? Pag meron kang patience, meron ka rin patience na maghintay. Wait. Kasi yung iba, pag humingi sa Diyos, akala mo instant, ibibigay na kagad. No, kailangan, being anak ng Diyos, meron tayong patience. Kailangan, marunong tayong maghintay, mag-wait. So, anong ibig sabihin ng wait? Walk in His timing. Wait. Walk in His timing, and A, align in His will, and I, invest in His word, and T, trust in His plan. Nakuha niyo? So, yun ang ibig sabihin ng wait. Kung meron kang patience, marunong kang maghintay. Anong ibig sabihin ng wait? W, walk in His timing. Kailangan lumakad ka sa timing ng Lord. A, ano sabi niya? Align with His will. Kailangan lahat ng mga ginagawa mo, naka-align sa kalooban niya, sa will niya. I, sabi niya, invest in His word. Kailangan marunong kang makinig ng kanyang salita. Kailangan lahat ng salita niya, pinakikinggan mo at ina-apply mo sa buhay mo. And T, trust in His plan. Kailangan mo kang mag-trust sa sarili mong plano, mag-trust ka kay Lord. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng wait. No? Wait. Kailangan kung may patience ka, kailangan marunong ka rin mag-wait. Ano yung kindness? Kailangan maging mabuti tayo. Yung goodness, kailangan maging good tayo sa kapwa natin. Even though, yung iba, hindi na mabuti sa atin. Sabi ng Bible, even though, yung iba hindi na mabuti sa atin, we must be good to others. Amen? Faithfulness. Meron ba tayong faithfulness? Yung faithfulness natin sa Lord, dapat hindi nagbabago yan. Ano man ang mangyari sa buhay mo? May pera ka man o wala. Kailangan yung faithfulness mo kay Lord, laging nandyan. Amen? Gentleness. Kailangan lagi tayong gentle. Hindi mainitin yung ulo natin. Lagi tayong gentle sa lahat ng bagay na nangyari sa atin. Minsan, Kristiyano na tayo. Hindi pa tayo, mainitin pa rin ang ulo natin. Amen? So, ano pa? Self-control. Kailangan meron tayong self-control sa lahat ng bagay. Yung dating ginagawa mo na pinagbubuhatan ng kasalanan, meron ka na dapat self-control. Amen? Pero alam niyo minsan, no? Minsan, yung self-control natin, nawawala rin. Alam natin na kasalanan, minsan, no? Pero hindi, parang yung demonyo talagang, kung kailan mo iniiwasan, doon ka pinupos na gawin mo yan. Wala nang masama. Sige, gawin mo. Pero, hindi natin alam, no? Doon nahuhubog yung self-control natin. Pag napagtagumpayan mo ng isang beses, nakontrol mo ng isang beses, makukontrol mo ng pangalawang beses, makukontrol mo ng tatlong beses, makukontrol mo ng forever. Amen? Sa una, mahirapan ka eh. Yung, alam mo,
kasalanan na dati mong ginagawa, gusto mo nang alisin sa buhay mo. Pero minsan, wala kang self-control. Gusto mo pa rin gawin. Hinahanap mo pa rin. Pero, pag napagtagumpayan mo na minsan, mahirap. Pangalawa, medyo nahihirapan ka. Pangatlo, napagtagumpayan mo. At pagkatapos nun, tuloy-tuloy mo na mapapagtagumpayan. Amen? Ganun yung self-control natin. Dapat, meron tayong lakas na nanggagaling kay Lord. At dapat, yung bang, okay, gagawin mo, tapos magpasorry ka. Tapos, Lord, hindi ko na uulitin. Tapos another day na naman. Medyo matagal-tagal, halimbawa, 1 week, 2 week. Tapos gagawin mo na naman. Tapos, oh, Lord, sorry po, hindi ko na uulitin. Puro ganon, puro pabalik-balik tayo sa, Lord, sorry, hindi ko na uulitin. Lord, sorry, hanggang kailan nakatapos yung, Lord, sorry, hindi ko na uulitin. Oh, Lord, sorry, iwasan ko na po. Ganitong gawin mo, pag nangyayari sa iyo, Lord, bigyan mo akong kalakasan upang mapagtagumpayan ko ang bagay na ito na nakapagbibigay sa atin ng kasalanan. Yun lang naman eh. Hindi yung pasori ka ng pasori, tapos ulit-ulit. So, Lord, bigyan mo po akong kalakasan na mapagtagumpayan ko ang kasalanan na ito na hindi ko kayang gawin sa sarili ko, kundi ikaw ang gagawa. Siya ang gagawa nun. Bibigyan ka ng lakas niya. Kasi tayong tao, mahina. Minsan, alam na natin masama, pero dahil sa kahinaan natin, pilit natin ginagawa. Pero pag nag-pray ka kay Lord, Lord, hindi ko po kayang gawin ito, bigyan mo po ang kalanasan upang mapagtagumpayan ko ito. Magawa ko na hindi na muli ako magkasala. Naiintindihan ni Lord John. We are weak as a person. So, but, sabi niya, ako'y malakas dahil sa kalakasan na binibigay mo sa akin. Amen? Tayo, sa kanya tayo umasa ng kalakasan natin, hindi sa sarili natin. Kaya nga sabi ko, kung patuloy tayo humihingi ng lakas sa kanya, nagtitiwala sa kanya, nothing is impossible to the Lord. Tapos hihingi tayo ng hihingi ng blessing. Lord, bakit hindi mo in-answer yung blessing ko? Lord, bakit hindi mo ibinigay yung... Because of the sin that we are doing. That's the blocking, blessing blocker. Kaya huwag tayong magtaka minsan, bakit yung mga blessing na inihingi natin, hindi natin natatanggap? Because of the blessing blocker, which is the sin. So hanggang hindi natin inaalis at pinagsisihan, ang mga sin na yan na ginagawa natin as a Christian, yung blessing blocker na yan, yung mga blessing na gusto natin makamit, hindi natin makakamit. Kontento na ba kayo yung magsusweldo kayo, magbabayad kayo ng utang, tapos yung mga anak nyo, sakto lang yung padadalan, tapos pag kinapan nyo yung bulsa nyo, wala na, papasaya, wala na, o kaya manghihirap ka na lang, ganyan. Kontento na ba tayo sa mga no? Of course not. Of course not. Kaya sinasabi ko sa inyo, no? The blessing blocker of your life, which is the sin, avoid it. Avoid it. Tapon na po ninyo yan. Yan ay, okay, sumasaya yung katawan mong physical. Pero yung spirit mo na galing sa Diyos, umiiyak. Grieving your spirit within you. Pag gumagawa kayo ng kasalanan, gusto mo ba niya nag-grieve yung Holy Spirit na gusto niya kabutihan ang lahat ng ginagawa sa iyo? Gusto mo ba yun? Siyempre ayaw natin. Mismo Holy Spirit, siyang nagbibigay sa akin ng protection, guidance, tapos pinag-grieve mo, pinaiiyak mo, mas pinapaboran mo yung kasalanan, which is, that's very, very wrong at hindi right po yun. Yung pinaiiyak natin yung Holy Spirit na meron tayo. Kaya habang maaga, kapatid ko sa Panginoon, habang maaga, avoid that sin and your Holy Spirit within you, make Him happy, make Him glad. Para lahat ng hihilingin natin, nandiyan yan, naka-protection sa atin. The Holy Spirit is the number one counselor, number one guidance, number one who loves us na minsan, parating, papunta tayo sa kapamakan, subalit ang Holy Spirit, ilalayo niya na tayo. Amen? Ganun ka, hindi ang Holy Spirit. Kaya mga sa Panginoon, no, nakikiusap ang Holy Spirit sa inyo, alisin na rin yung mga kasalanan na yan. Amen?
So, how can you prove that a person has a true faith? Number one, paano nyo mapuprove na isang tao? How can we prove na isang tao ay meron siyang tunay na pananampalataya? Number one, every tree is known by its fruit. And so is a person's faith seen in their works. So, lahat daw ng mga laman, sabi niya sa Matthew 7:20, thus by their fruit, you will recognize them. Pag ang isang halaman, maraming bunga. Pag isang halaman, maraming bunga at masasarap na tingnan, matatamis sa mga bunga, binabato. Amen? Doon nakikita yung halaman na masagana siya. Ang bawat punong kahoy makikilala sa kanyang bunga. Gayon ang pananampalataya ng isang tao na makikita sa kanyang gawa. Kaya kung tayo ay sagana sa bunga, makikita yan sa iyong gawa. Ngayon, kung ikaw naman hindi sagana sa bunga, makikita mo rin yun sa iyong gawa. Kaya makikita raw ang isang tunay na may pananampalataya by its fruit. Kung sagana ang bunga mo, makikita sa lahat ng iyong ginagawa. Kung mabuti kang tao, kung may joy ka, may peace ka, may love ka, may kindness ka, may patience ka, may gentleness ka, may self-control ka, may faithfulness ka, yun yung mga fruit na meron ka. Doon mo makikita yung totoong Kristiyano na may totoong pananampalataya. Amen? Amen. And that work is none other than obedience. Minsan, sa pag-obey lang, hirap natin, no? Di ba, pag-obey na lang yung, halimbawa sa choir o kaya sa liturgical lesson. Ganito ang suot natin. So, doon pa lang, no? Obedience, no? Ang hirap natin sumunod, no? Kaya, and that work is none other than obedience. Ang hirap sumunod. Kristiyano ka ba talaga? Ang hirap ng sumunod. At ang gawin nito ay walang iba kundi ang pagsunod. Obedience, pagsunod. No? Obedience in His Word. Alam niyo yung mga Israelites. O kaya sabi sa simbahan, ipopos na nga yan, yung ano yung susuot, no? Huwag kayong magsuot ng spaghetti, pero after that, pag nasa loob ng simbahan, yes, Father, yes, Father, yes, Father. After next week, nandiyan na naman. Like ang pasiksi na yan. Oo, lapit ka lang. Sige. Tapos, pag sinita ng leader, okay, yung iba, ano pa kayo mo sa'yo? May own. Ano ba yan? So, obedience, ang isang tao may tunay na pananampalataya. Meron siyang obedience. Pagsunod. Alam niyo, yung mga Levitico. Hello, are you listening? Makinig kayo, tumutulo na yung sibuk ko dito sa college. So, ngayon alam niyo nung mga Israelites, no? Alisin ng Lord sa Land of Egypt. Gusto na niya maging isang bayan, no? Sa Exodus masahin, no? Exodus means pagalis ng mga Israelite sa Egypt para gawin niyang tunay na bayan. Tapos sa Levitico, banal ng Diyos na Israel, nagpakilala ang Diyos na siya, tunay na banal ng Diyos. At sa number yung bilang, no? Ito tatlong to, no? Sinensus yung mga Israelites kung ilan sila. Mula sa lipi ng 12, ano ba yun? Yung 12 pinili ng Lord, no? Tulad ng mga anak ni Abraham, Isaac at Jacob, yung mga 12 tribes, no? Doon binase. Ngayon, alam mo, kaya hindi sila makarating-rating sa promised land. May pinangako ang Lord dito. Nasaan na ba yung promised land? 40 years na kami, nasa labas. Ito, masyadong reklamador. Kaya, lagi sila nagre-reklamo kay Lord at kay Moses dahil sa promised land ay pinangako ng Diyos. Buti hindi mo na kami nilalis sa Egypt. Kasi dito sa disyerto, saan mo tayo pumunta, hindi kami nakakain ng masasarap na pagkain. Sa Egypt, nakakain namin lahat ng masarap na pagkain. Para bang inaano nila ang Diyos, pinaiinit ang ulo ng Diyos. At
tsaka lagi sila nagmamadali, laging walang tiwala kay Lord. Samantala, ang daming ginawa ng God para maalis sila sa Egypt. Diba? Nagpadala siya ng kumano ng salot sa Egypt para maniwala lang sila. At lahat ng yung dagat, hinati niya para makadaan lang sila. Ang dami niyang ginawa ng Lord. Subalit nung nasa desierto na sila, nung hindi pa nakakamit yung promised land, sa Kanaan sila pumunta, laging nagre-reklamo. Kaya ang ginawa ng Lord, dahil sa pagre-reklamo nila, lahat ng nagre-reklamo, pinapatay niya. Pinapatay niya. At pag nagkasala ang isa, hanggang sa ikaapat na lahi mo, papatayin niya. Ganon katindi ang Lord noon. Kaya tayo, napaka-blessed natin. Nung dumating natin pa rin ng Jesus Cristo. Even though we are sinners, subalit, ang pagmamahal ng Lord, hindi pa rin doon kahit nakagawa tayo ng kasalanan, hindi pa rin doon nagtatapos. Lagi tayong binibigyan ng chance. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, sinasabi ko sa inyo, hindi ang Lord, kaya merong mga tao sa impyerno, hindi ang Lord ang naglagay sa kanila doon. Kundi, ang mga tao doon, choice nila yun. Yun ang pinili nila. Hindi ang Lord naglalagay ng tao sa impyerno. Dahil ang impyerno, ginawa lang sa mga masasamang anghel at rebellious na anghel, hindi pa sa tao. Kaya kung mapupunta ang isang tao sa impyerno, it is your choice. Pinili mo yun. Dahil binigyan tayo lahat ng free will ng Lord. Kung tayo magbabago, o kung tayo hindi, anong pipili mo, masama o mabuti. Kaya nasa atin. No? Nasa atin yan. Hindi sa Diyos. Maraming beses tayo binigyan ng chance. Sabihin niyo, chance. Chance. Sister, sabihin mo sa atin mo. Sister. Maraming beses ka na binigyan ng chance ng Lord. Ng Lord. Sa mga ginagawa mong kasalanan. Magbago ka na. So, marami tayong chance. Kaya, habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, marami pa rin tayong chance. Kaya magpagawa, hindi tulad ng mga anghel, dahil nagkasala yan, no? Dahil nasa realm of eternity sila, walang time, kaya tuloy-tuloy sila wala ng pagsisisi, wala ng pagbabago. Meron tayong may time. Meron tayong seconds, meron tayong minute, meron tayong hour, meron tayong days, month, and years na binigay ni Lord. Magbago na tayo sa paulit-ulit na ginagawa natin. Amen? So, if there's no obedience or a person cannot claim that they have faith in God. Pag wala ka daw pagsunod, obedience, hindi mo pwede i-claim na meron kang faith kay Lord. Bakit? So, simple bagay lang, hindi ka marunong sumunod. How can you claim that you have faith in the Lord? Kung walang pagsunod, huwag sabihin na ang isang tao ay marunong isang pananampalataya sa Diyos. And number 2, for the Bible says that faith without work is dead. In-explain ko na sa inyo kanina. Pagkat sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya kung ano yung natanggap na pagliligtas sa'yo ni Lord na pananampalataya na taglaglag mo yung fruit of the Holy Spirit, kailangan gawin mo yun. Hindi pwedeng i-stop mo lang sa buhay mo. You must do it. The great work of faith is obedience. Ang dakilang gawa ng pananampalataya ay ang pagsunod. Kaya kung yung mga taong hindi ko marunong sumunod hanggang ngayon sa uniform lang, sa pagkantala, sa pagsayaw lang, sumunod na kayo. Dahil ang pagsunod daw, no? The great work of faith is obedience. So, the great work of faith is obedience. Naka-uniform ha? Obedient of what? Obedient of what? Pagsunod saan? To the law of God? No. Sa batas ng Diyos? No. To the commandments? No. No? In doctrine, sa doktrina, and to instruction, sa turo? Dapat pagdilayan natin lahat yan. Kung ano yung dapat nating sundin sa buhay natin, yung pagsunod. Amen? So kung wala ang pagsunod, hindi mo pwedeng pakita na may pananampalataya. You always have to obey, no?
Kasimpleng bagay, hindi natin magawa, no? No? Simpleng bagay, pagsunod. Sabihin mo sa katabi mo, sister. Simpleng bagay, hindi magawa sa inyo. Simpleng bagay, hindi mo magawa? Number 3, kung paano wala naman ang isang tao ay may tuloy na pananampalataya. Number 3, obedience is a strong sign. Ito, makinig kayo. That a person has a living and strong faith in God. Ang pagsunod ay isang matibay na palatandaan ng isang tao na mayroon siyang buhay at matibay na pananampalataya sa Diyos. Kaya daw, pag marunong kang sumunod, makikita sa iyo na meron kang matibay, no? Matibay na pananampalataya sa Diyos. Obedience always comes with faith. Sabihin mo, obedience always comes with faith. Lagi ang pagsunod ay kasama ng pananampalataya. Amen? So, kaya kung hindi ka marunong sumunod, wala kang pananampalataya ka. Mahina yung pananampalataya mo. There are people who obey but lack of faith, and their faith is meaningless. Hello, nakikinig kayo? Maraming mga tao na okay, sunod na sunod. Halimbawa, naglilipot ka sa simbahan, isa ka altar server, or isa ka reader, or isa ka commentator. Pag sinabi ng simbahan, ito yung gawin mo, sumusunod ka naman. Okay, sunod ka na sunod. Pero, yung faith, hindi mo makikita sa iyo. Bakit? Hello? Bakit? Hindi makikita sa iyo ang faith. Madaling sumunod pala, pero maraming tao na there are people who obey but lack of faith, and their faith is meaningless. Okay, worker ka, sumusunod ka sa lahat ng inuutos ng simbahan sa iyo. Magsuot ka ng ganito, kailangan ito yung gawin mo sa altar, pero kulang ka ng pananampalataya. Bakit? Hanggang ngayon, hindi ka pa lumalaya sa mga utang na dapat pumunta. Marami ka pa rin utang bilang isang lingkod. Where is your faith? Okay, pwede kang maglingkod sa simbahan. Okay, maging altar ka, maging commentator ka, maging leader ka. Lahat ng paglilingkod sa... Subalit, nandun ba yung faith mo na makalaya ka sa mga bagay na dapat sa iyong blessing, pero ngayon hindi ka pa nakakalaya? Amen? Amen. Hindi lang yun. Marami pang bagay. Likod ka na ng Panginoon, pero ang daming nakikita sa iyo kung ano-ano, no? Kung ano-ano. At hindi ka nakakalaya sa mga ganong bagay. Maraming beses ka na sinita na huwag mong gawin ito, huwag kang magnira ng kapwa mo, mahalin mo yung kaaway, lagi kang pumunta sa simbahan, pag ganito. Subalit, yung faith mo nawawala. Nawawala pa rin. But you always obey as a worker. But your faith. Kaya hindi na nang nag-obey, meron pala na malataya. Minsan, no? There are people who obey but lack of faith. And their faith is meaningless. Meaningless. Kaya maraming tao, gumagawa, akala nila, yun yung daan papunta sa kaligtasan. Subalit, hindi nila alam, yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na pinso, yun ang nagligtas sa atin, hindi yung sariling gawa natin. Amen? So, kahit anong gawin natin, hindi natin makamit ang kaligtasan. It is the finished work of Christ. Yung ibang naglilingkod sa simbahan, pero hindi nila alam yun. They are lack of faith na kailangan maglingkod ako sa simbahan, kailangan maging commentator ako, kailangan maging ganito ako, para yung faith, yung kaligtasan ko makamit ko, yun ang lagi nilang ginagawa. Akala nila sa sariling gawa, magkakaroon sila ng kaligtasan. Pero pag may faith ka to Jesus Christ, that your salvation is from God. This is the gift, grace of God, na galing sa Kanya, hindi galing sa iyo. Yung namin sa, ayaw ko, nandito na siya. Wala pa, sabi niya sa grupo, sa ibang grupo, sabi niya, Brother Rico, namimiss ko na yung nakakarinig ako ng salita ng Diyos. Namimiss ko na yung umatin ako ng praise and worship. Pwede ba ako mag-attend sa inyo? Narinig kong leader nila sa, why not? Mag-attend ka, after mo mag-attend, di bumalik ka sa grupo mo, ano masama doon? Hindi ka naman namin kinukuha, makigrupo sa amin. Kung namimiss mo na yun, kasi dati sa kasama ko sa itong sa gawang ganito. Dati, nakakapagagin siya ng
praise and worship, nakakarinig siya ng salita ng Diyos about preaching. Ngayon, kinumprontan niya ako, narinig pa naman ng leader nila, sabi niya, brother mo, namimiss na po yung praise and worship, at saka yung nakikinig ng preaching, pwede ba ako mag-attend sa inyo? Sabi ko, kahit narinig na leader nila, why not? Come, welcome ka sa amin. Pero, after that, sabi ko, pagkatapos ng praise and worship, tsaka preaching, bumalik ka sa grupo mo. Anong masama doon? Sabi ko, hindi ka naman namin gano'n. Kasi yung iba, akala nila, pag nag-attend na sa atin, kinukuha na natin sa member natin. No, it's up to them. If they want to hear the Word of God, at gusto nila talaga mag-attend ng praise and worship, welcome ninyo. Pero, pagkatapos doon, balik siya sa grupo niya. Ngayon, pag dumating ang araw na nagustuhan niya na dito, magpaalam siya kay Father. Pwede yun. Father, pwede bang pumunta na lang ako sa DSF? Pwede yun. Ganon. Pero, pag bago pa lang siya, pwede siya mag-attend. At pagkatapos ng balik siya sa grupo. Kaya, ang pagsunod ay isang matibay na palatandaan, no? So, sabi ko, mayroong taong sumusunod, ngunit ito'y walang kabuluhang pagsunod. But a person with faith cannot lack of obedience. Pero ang tao may pananampalataya, sabi niya, ngunit ang may pananampalataya ay hindi pwedeng walang pagsunod. Ang tao may pananampalataya, hindi siya pwedeng mawalan ng pagsunod. Pero may mga tao, kaya niyang sumunod without faith. Pero yung totoo, tao may pananampalataya, hindi pwedeng iwala sa kanya yung obedience. Pag talaga yung faith niya nandun yung obedience. Because the Greek word of obedience is hupako, which means listening or attentive listening. Kaya, if you don't know how to listen, hindi ka pwedeng sumunod, mag-obey. Kaya kailangan you know how to listen, especially the Word of God. Kailangan marunong ka. Kaya sapagkat ang Grekong salita ng pagsunod ay hupako, na ang ibig sabihin ay pakikinig o masigasig na pakikinig. Amen? And where does faith come from? Saan galing ang pananampalataya? The Bible says that faith comes from hearing and hearing the Word of God. So Romans 10:17, no? Sinabi na Biblia ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Romans 10:17, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of Christ. Kaya kung lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, doon nang gagaling natin pananampalataya. Kung wala tayong naririnig na salita ng Diyos, paano tayo magkaroon ng pananampalataya? Kaya, if obedience is hearing, and faith comes from hearing, kung ang pagsunod ay pakikinig at ang pinaggagalingan ng pananampalataya ay pakikinig, so therefore, the source of faith is obedience. Kaya, ang pinanggagalingan ng pananampalataya ay ang pagsunod. Pagsunod na, makarinig ka ng salita ng Diyos. Lagi kang sumusunod sa pakikinig ng salita ng Diyos. True faith arises from one's obedience. Ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa kanyang pagsunod. Pag makinig ka ng salita ng Diyos, then obedience, then word, then the perfect faith is there. Yung perfect obedience mo. Magdidevelop ka sa pamamagitan ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Number 5, beginning to ending, the message of the Lord is obedience. Sa umpisa pa lang at sa wakas ng Bible, pag ang isang tao walang pagsunod, hindi siya makakapot sa revelation. Kaya sa beginning pa lang at the end, ang gusto ng Lord ay sumunod sa kanyang salita. Pag wala kang pagsunod sa kanyang salita, hindi ka papasa. Kailangan you have the obedience to hear, to obey what the word that you can hear always. Pwede naman pumasok dito, lalabas doon. Maraming tao na nakakarinig ng salita ng Diyos, pero pagpasok sa kanan, lalabas doon sa kaliwa. Meron naman tao, pagpasok sa kanan, didiretso sa puso. Amen? Yun yung mga tao tunay na nakikinig. Man was destroyed by disobedience. Kaya na-destroy ang man dahil sa disobedience. Man was restored by the obedience of one.
Nagkasala ang tao, pinarusahan ng tao dahil sa disobedience ni Adan. Subalit, na-restore ng tao dahil sa obedience ni Jesus Christ. Kaya, nawasak ang tao sa hindi pagsunod. Na-restore ang tao sa pagsunod ng isa. Because of the obedience of one, many will save. So, sa pagsunod ng isa, maraming naligtas. Romans 5:19, for just one through the disobedience of the one man, many were made sinner. So also through the obedience of one, many Are saved. will be made righteous. Kaya kung nagkasala sa isang tao o lahat ng tao nagkasala dahil sa isang tao, merong isang tao nagsakripisyo sa kanyang buhay, ating Panginoong Yesu Cristo upang ma-restore yung kasalanan natin. At pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung sabi niya sa Romans 5:19. So therefore, we will be restored through obedience. So kaya, na-restore ang kasalanan natin, naligtas tayo dahil sa obedience ng ating Panginoong Yesu Cristo hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya obedience is very important. So therefore, tayo ma-restore tayo sa pagsunod. That's why, the compound meaning of faith includes obedience. Ang compound meaning ng pananampalataya naroon ang pagsunod. So if you have a problem with obedience, you have a problem with faith. Kaya kung meron kang problema sa pagsunod, meron kang problema sa faith mo, sa pananampalataya mo. Amen? Kaya pag may problema tayo sa bakit tayo hindi ako marunong sumunod? You have problem about your faith, regarding your faith. Totoo ba ako nananampalataya? Kaya hindi ako marunong sumunod. Because the only material we use in God's Word is faith, no? In God's Word, the only material we use is faith. Kasi wala tayong ibang materialis na gagamitin sa salita ng Diyos, kundi ang pananampalataya. Hebrew 11:16, no? Pinasa natin kanina. Hebrew 11:16. Di ba sabi niya dito na at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino bang lumalapit sa Diyos ay dapat may maniwala kay Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa mga humahanap sa Kanya. So kaya, yun yung context natin ngayon. Kasi wala tayong ibang materials na gagamitin sa salita ng Diyos kundi ang pananampalataya. And we will not see the results of our faith without obedience. So, without pagsunod, yung resulta ng ating obedience ay yung na faith, hindi natin makikita. At wala tayong makikita ang resulta ng ating pananampalataya maliban sa pagsunod. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at kakakapakinig may nangangaral tungkol sa kay Kristo. No? So, paano natin maririnig ang salita ng Diyos, no? Kung walang mga aral tulad namin ng mga preacher? Paano mabubuong pananampalataya nyo kung hindi kayo makakarinig ng salita ng pangaral namin? And number 7, our obedience is made perfect through the positive result of our faith. No? Kaya ang obedience natin, ang pagsunod, nagiging sakdal ang ating pagsunod dahil sa positibong resulta ng ating pananampalataya. Pag ang iyong pananampalataya ay positive, meron kang magandang result, no? Sa pagsunod, no? Kaya, makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya ang mga gawa. Naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang gawa. Which is what we call character. When we listen to the word and obey, and our character is revealed. Kaya, pag meron tayong pananampalataya, sumunod tayo at lilitaw yung tunay na character natin. Amen. Pag meron tayong faith sa Lord, tapos sumunod tayo, then the result is our character. Doon mo makikita kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kabayad, kung gaano mo ina-apply ang mga narinig mong salita ng Diyos. That's the result. Kaya, nung nakinig tayo ng salita, sumunod tayo, lumabas ang karakter natin, at yung resulta, bunga ng ating pagsunod at pananampalataya. Number 8, we are happy with what we obey. Maligaya ba kayo? Masaya ba kayo pag sumusunod kayo? Kung ano yung sinusunod nyo?
no? Of course, this is the Word of God. We have love with what we obey. May pagmamahal ba tayo sa pagsunod? Meron. Siyempre, hindi tayo tatagal sa gawain na ito kung wala tayong pagmamahal sa pagsunod. Kaya sabi niya sa Psalm 119:47-48, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. So pag daw sumusunod tayo sa kanyang utos, nalulugod akong labis sa kanya. Di masaya ang galak ko pagkat aking inibig. Mahal ko ang iyong utos siya o aking igagalang sa aral mo at tutunin ako'y magbubulay-bulay. Kaya lahat ng mga aral niya at tutunin, pagbulayan natin upang tayo'y maging kalugod-lugod sa pagsunod sa kanya. So, masaya tayo dun sa sinunod, may pag-ibig tayo doon sa ating sinunod. Number 9, we have patience for what we obey, and that is the essence of faith. May pagtitiis tayo doon sa ating sinunod, at kaya yun ang kabuuan ng pananampalataya. Sa James 1:12, mapalad, sabi niya, ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito yung buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umihilig sa Kanya. Kaya tayong mga nagtitiis na nanatiling tapat, mapalad tayo sa kabila ng mga dami nating pagsubok na dinaranas. Subalit, hindi tayo sumusuko. Dahil darating daw ang araw, pagkatapos ng pagsubok na ito, mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So kaya, dapat meron tayong pagtitiis. Hebrews 10:36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Pag wala tayong pagtitiis, yung kalooban ng Diyos, hindi natin matatanggap. Lalo-lalo yung mga pinangako niya. Pero kung marunong tayong sumunod, lahat ng pangako ng Diyos ay mapapasa atin. And last, no? If you remove all these elements, it is not faith, and you are likely to encounter problems with your faith. 2 Corinthians 13:5, sabi niya, tiyakin ninyong mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. So, tiyakin natin mabuti kung tayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga itinakuwi. Amen? So, kaya lagi natin subukan ang ating sarili kung tayo'y may tapat na pananampalataya. Kaya, ang isang Kristiyano, lalo-lalo sa mga worker natin, ang isang kalaban natin sa paglilingkod sa Panginoon ay ang tinatawag na kalungkutan. Sabihin mo, kalungkutan. Kalungkutan. Ano sa English ang kalungkutan? Sadness. Sad. Alam niyo ba bakit sad yan? Alam niyo ba bakit sad? Kasi yung S, sabi niya, stress yan. Yung A, sabi niya, anxiety yan. And yung D, ang sabi niya, depression yan. Kaya minsan, ang pinakamasakit sa atin na naglilingkod, minsan, ang sad. Pag sinabing sad, no? Yung stress ka. Tapos A, meron ka anxiety. Tapos yung D, meron ka depression. Kaya minsan, yung iba, gumigiba dahil sa sad. So, kaya pag pinatake ka ng stress, anxiety, at depression, which is the sad, it becomes malungkot ang buhay mo. Amen? So, alisin mo yung sad. Ang totoo niya, araw-araw yung iba sa atin, nararamdaman niya yung sad na yan. No? Masaya sila sa linggo, pero Monday to Saturday, meron silang sad na yan. So, yung sad, ang pwedeng ma-overcome lang dyan ay, ano? Pwede mo lang ma-overcome ang sad mo paano? Sad. Joy! Pag meron kang joy, ma-overcome mo yung sad. Amen? So, yung sad, ang pwede mag-overcome lang sa'yo ay joy. Pero, napakahirap maging joy kapag sad ka. Pero ang solusyon dyan, no? Sabi niya, ang joy ito, ibig sabihin, just overcome yourself. Just overcome yourself. Joy, ibig sabihin, just overcome yourself. No? Sadness is entertaining yourself. Is entertaining yourself. Kaya ang solusyon ngayon ng joy ay just overcome yourself. Labanan mo lang ang sarili mo. Labanan mo ang sarili mo. Yan ang ino-offer ng Bible sa atin. Sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang inyong sarili. Minsan, sa sobrang pag-ibig natin sa sarili natin, no? Nakakalimutan na tayo magmahal. Nakakalimutan na tayo magbigay. Lagi natin iniisip,
It's me. Alisin mo yung laging ako. Kailangan, wala akong pakialam sa iba. Sasabihin natin. Kaya kailangan, pag ikaw ang nasa ako, hindi mo ma-overcome yung sad. Sabi sa Acts 20:24, I consider myself worth nothing to me.